Hinding-hindi maipagkakaila at mawawaglit sa isipan nating mga kababayang Pinoy na magmula nang mawala ang ating mga pambatong kampiyon sa pakikipagbasagan ng bungo sa ibabaw ng Parisio Candalona na si late Division World Champion at pambansang kamo Manny Pacquiao. Fourth Division World Champion at tinaguriang The Filipino Flash, Nonito Donaire Jr. At 3 Division World Champion at angas ng Pinas, John Real Cuadro Alas Casimero ay para bang unti-unti na ring tumatamlay ang pag-asa at lingas ng ating mga batang boksingero na sinundan pa ng sunod-sunod na pagkatalo ng ating mga kasalukuyang kampiyon sa bansa ng mga Hapon. At ang matindi pa nga dito mga idol ay puro technical knockout ang pagbumuka at puro pamatay na body shot ang pinatapos nitong mga Hapones sa ating mga kababayang mandirigmang Pinoy. Isa nga po sa Pinoy na minamanmanan at minamatyagang maigi ng Philippine boxing community at mga media analyst na nagmula pa sa liblib ng probinsya ng San Isidro, Davao del Norte na talaga namang umaalingango ngayon ng pangalan sa Super Featherweight Division na walang iba kundi ang tinaguriang King Warrior ng Philippine boxing na si Charlie Suarez. At bagamat hindi pa masyadong napapansin sa mainstream media itong ating bidang kababayan, ay unti-unti naman itong gumagawa ng ingay sa labas ng ating bansa. Sa katunayan mga kaibigan, dahil sa undefeated na kartada nito at ganda ng mga laban na ipinamamala sa ibang bansa, ay napabilang ito sa world ranking sa Super Featherweight Division gaya ng pagiging top 5 sa WBO, IBF top 9, WBA top 11 at pang top 12 naman sa WBC. Tangan din ito sa kasalukuyan ang 4 na major title sa Asia, kabilang na ang IBO at IBF Intercontinental Super Featherweight title at IBF at WBC Asia Super Featherweight title. Hindi may tatanggi na pambihira talaga ang taglay na lakas nitong ating kababayan mga idol, sapagkat sa 16 na laban nito sa professional boxing ay 12 lamang po ang maswerteng nakaraos hanggang sudulang round 12. Kaya naman pagtungtong nito sa kanyang professional boxing career ay buhay naman ang 10 panalo kagad ang tumambad dito. Subalit sa kabila nga po ng achievement ng Pinoy ay tila ba nakukulangan ng ilan nating mga kababayan dahil hindi nga naman daw di kalibring boksingero ang tinalo nitong si Suarez. Kaya naman upang mapatunayan sa libo-libo nating mga kababayang Pinoy ay dumayo ito sa bansang Australia upang harapin ang isang delegadong laban kontra sa iniiwasan at kinakatakutan noon sa 118 pounds Super Featherweight Division at tinaguri ang mabangis na leon na walang iba kundi si Paul Fleming, isang technical at aggressive fighter ang nasabing boksingero mga idol. Kaya naman iniiwasan talaga ito sa kanyang dibisyon. Subalit sa pagkakasanga ng labanang ito ay tila ba dismayado ang kampo ng Australiano dahil bakit nga naman daw mahinang boksingero ang itinapat sa kanilang alaga gayong naghahanda na sila sa isang pandaigdigang titulo. Ngunit hindi mo rin masisisi kung nag-uumapaw ang kayabangan nitong hinayupak na ito mga kaibigan, sapagkat may kabigatan din naman talaga ang mga kamao nito kung saan 3 titulo ang tanga nito bagaw nito sa gupain ng ating kababayan. Kabilang na nga po dyan ang IBF Super Featherweight at WBC International Super Featherweight title nang talunin niya via unanimous decision ang kapwa Australiano si Jackson John England.
At dahil nga po sa mga achievement na nakamit ng Australian fighter sa kanyang boxing career mga kaibigan, ay talaga namang nag-uumapaw na parang baha sa kanal ang kumpiyansa nitong si Paul Fleming na magiging easy fight lamang sa kanya ang Pinoy fighter at gagawin lamang niya pang tune fight para sa paparating niya mga bigating laban. At ayon pa nga sa kampo ng Australiano ay nagpo-focus na daw sila sa mga susunod na malalaking laban sa kanilang alaga at tanda na daw itong si Fleming na bumangga sa mga klases na halimaw at mga dikalibring kampiyon sa Super Featherweight Division. Ika-15 ng Agosto taong 2023, tuluyan ang naikasa ang bakbakan sa pagitan ng ating kababayan na si Charlie Suarez at tambog na Australian boxer na si Paul Fleming. Ginanap ang kanilang sagupaan sa Kevin Beth Stadium sa siyudad ng Sydney sa bansang Australia. May kartada ang Australian fighter na 28 na panalo. 18 dito ay galing sa knockout at walang bahid ng pagkatalo. Habang ang ating kababayan naman na si Charlie Suarez ay may baong kartadang 16 na panalo. 10 dito ay hindi na umabot pa sa round 12 at walang bahid ng anumang pagkasawi. Unang round, magaganda kagad ang patama ng ating bida sa bodega ng kalaban. Pero kumakaunter din naman itong Australiano.
Round 4, makikitang dinudumina ng Russian boxer ang kanilang bakbakan kung saan ay mas malalakas ang mga patama sa Pinoy. Pero dito ka rin bibilib sa ating kababayan mga idol dahil hindi mo ito makikitaan ng pagkabahala at nakikipagpalitan ito ng bira sa kalaban.
Brian the Hawaiian Punch Viloria, isang purong Pinoy na lumaki sa Waipahu, Hawaii, USA. Subalit ganun pa man, kada laban ni Viloria ay dala-dala niya naman ang bansang Pilipinas. Naging 2 Division World Champion sa professional boxing at nagtala ng magandang record sa amateur na umabot ng 230 wins at meron lamang 8 talo. Kabilang sa mga tinalo ni Viloria sa amateur ay ang isa pa nating kababayan na si Nonito Donaire. Taong 2001, matapos ang magandang amateur career sa ibang bansa, pinasok na nito ang professional boxing. Naging sunod-sunod ang panalo sa tulong na rin ng Hall of Famer trainer na si Coach Freddy Roach. Taong 2002, nakuha ang titulong WBC Youth World Flyweight. Naging NABF Flyweight Champion. Naging undefeated mula 2001 hanggang 2005 at nagtala ng 17 consecutive wins. Kaya naman sa sobrang ganda ng ipinakita ng ating kababayan, nabigyan kagad ito ng isang world title fight. September 2005 naglaban ang Mexican WBC World Lightweight Champion na si Eric Ortiz at si Brian Viloria. Ito ang unang laban ng ating kababayan sa world title na may record noon na 17 wins with 11 knockout at walang talo. Samantalang ang Meksikano naman ay may record na 24 wins with 16 knockout, may 4 na talo at 1 tabla. Sa unang round ay nagtatantyahan pa ang dalawang boxer at nag-aamo yan kung sino ang unang aatake. Брались кто в чем. К нам. В светлых трусах с зеленым поясом. По стилю это этакий спойлер. Он очень многое умеет в ринге, но больше всего он жесткий боец этот Виларье. Но Ортис, я уже говорил, умеет не давать противнику развивать успех. Мексиканцу. Но для этого, конечно, Виларье попытается навязать силовой вариант. Ему нужно заставить Ортиса пятиться, идти назад, потому что он агрессор. А опытный Ортис прекрасно это понимает. И идет сам. Пока что, я смотрю, не приспособится никак. Мексиканец ему не дает это. Вяжет, сковывает. В общем, план... Виларье. Он заряжен на удар, на жесткую работу. Очень правильно. В бою против такого боксера, как Виларье, конечно, только так и... Да. Серьезный удар. Виларье. Лишний вес. Все. Один удар. Nanalo ang ating kababayan via knockout sa round 1 at nakuha ang unang world champion sa kanyang professional boxing. Madali lamang tinapos ni Viloria ang laban dahil isang round lang ang kinailangan ng ating pambato upang papagsakin ang Meksikanong champion. Brian Punch! Brian Viloria! Samantalang matapos lamang ang 4 na buwan, muling sumabak ang ating kababayan upang depensahan naman ang hawak na titulo kontra sa Mexicanong si Jose Antonio Aguirre. Sa unang round, umatake kaagad ang challenger at binigyan ng malalakas na suntok si Viloria. Desidido ang Meksikano na maagaw ang titulo, subalit hindi naman nagpatinag ang Pinoy champion at agad bumawi ito ng malalakas na suntok. Con il calcio destro a 2 mani che dava davvero l'idea del suo paese di che è stato anche inserito nella squadra. Il sinistro, il destro subito da parte di Viloria, si appoggia appartenenza, un tributo proprio al Messico. Partito subito con un paio di ganci Viloria, appoggia le corde, travolgente immediatamente Viloria, ancora con il calcio destro.
Viloria giù sinistro, diretto destro da parte di Viloria. Terzo assalto ad una corona della categoria dei mini Mosca per Aguirre. E il titolo dei welter che mette in palio Antonio Tony Margarito El Jaguar, il Giaguaro di Cardenas. Vedrà con Manuel Gomes in una sorta di derby, anche se altro pugile messicano che vive a Tijuana e che se l'ha nato a Laredo. Gomes comunque vive in Messico. I colpi del suo avversario, parte un po' da lontano Viloria, provato un destro d'incontro, niente male anche dal punto di vista, tutti e due sono piccolini. Viloria a 3 cm in più del suo avversario, 1,63 contro 1,60. Mette il destro cane, deve combattere contro Ulises Solis per il titolo IBF dei mini Mosca. Ortiz, che ricordo è stato Aguirre. Avete visto il segnale convenzionale degli ultimi 10 secondi, visto e sentito, battuto per KO la prima ripresa. Incontro che è stato fermato a 2,59 del primo round proprio da Brian Viloria, WBC, che gli è stato poi strappato da Viloria. Avversario 1-2, sinistro e destro da parte di Viloria, ancora con 3 colpi invece, destro, sinistro, destro da parte di Aguirre. A questo punto Pacquiao è atteso dalla sfida con Oscar Larios. Il messicano, gancio destro da parte di Aguirre. Partito fortissimo Viloria, ha reagito Aguirre, ancora con il destro. E poi ci potrebbe essere una rivincita con Morales. Partita la terza ripresa, i ganci Viloria. Match molto duro. Sui colpi che porta sono davvero pugili, caricano tutti e due i colpi, soprattutto guardate Aguirre proprio come cerca di scaricare tutti i suoi 48,5 kg, tutti e due agguerriti. Aguirre ha reagito prepotentemente. Ancora chiuso all'angolo Viloria, colpi che non tutti vanno a segno, ma c'è stato un buon sinistro migliore di Viloria nell'incrocio di Aguirre. Prova la reazione Viloria, diretto destro, ripresa per Viloria, gancio sinistro, ottima la scelta di tempo, un fulmine destro d'incontro di Viloretto a clinciare Aguirre. Destro e soprattutto sinistro alla tempia portato da Viloria, altro destro che lo porta via, ancora Viloria, destro e poi 1-2 di Viloria che ha mandato a vuoto prima il gancio destro di Aguirre. Allora, questo va detto, però sta affrontando il match davvero in maniera ineccepibile, soprattutto nella sua seconda parte. Gancio sinistro, un sinistro, ma poca esperienza sulla distanza delle 12 riprese. I gomiti sono molto bassi, ha provato a entrare con il e poi parte di nuovo l'ex manager di Tyson, tra l'altro è il manager di Manny Pacquiao, a bordo ring per commentare questo incontro. Gancio però sempre più segnato Aguirre, forse è l'ultimo vero tentativo di Aguirre per arginare Viloria. Montante destro di Aguirre, la partenza è stata veramente con i fuochi d'artificio, pirotecnica, sembra essere inesorabile. Martirosyan vinto per che si è imposto dopo aver subito il pari proprio da Molina il 16 dicembre scorso contro Quality Decision.
figlio d'arte, figlio di Julio Cesar Chavez. Si Dahil sa may kalakasan din, si Jose Antonio Aguirre at kaya makipagsabayan sa lakas ng mga kamao ng ating pambato, bigo ang ating kababayan na manakaut, ang veteranong Mexican boxer. Subalit ganun pa man, wagi pa rin si Brian Viloria via unanimous decision at matagumpay na nadepensahan sa unang pagkakataon ang hawak na titulong WBC World Light Flyweight title. 12 riprese, davvero un pugile interessante e noi ci fermiamo qui.